Lugar sa Taal Lake kung saan uumpisahang hanapin ang missing sabongeros, tukoy na ng Department of Justice. Seguridad ng mga pulis na dinadawit sa kaso ng missing sabongeros dapat tiyakin ayon sa National Police Commission. Vice President Sara Duterte iginiit na hindi sila namumulitika. Issue sa crossover at validity ng ika-4 na impeachment. Dapat anyang resolbahin muna bago simulan ang paglilitis. Smuggled agricultural products na nagkakahalaga ng 100 million pesos nasabat sa Port of Subic. Unemployed Filipinos sa mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 2.03 million nitong Mayo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. At private hospitals na pansamantalang hindi tatanggap ng guarantee letters, posibleng dumami pa ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 8, 2025. Narito tayo ngayon sa Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City para sa isinasagawang medical mission ng members, Church of God International at UNTV. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tukoy na ng Department of Justice ang lugar kung saan nila sisimulang hanapin ang bangkay ng mga itinapon umanong sabongero. Naniniwala rin ang DOJ na may iba pang witnesses na lalabas sa kaso ng missing sabongeros. Naritong report ni Dante Amento. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na mayroon ng partikular na lugar kung saan magsisimula o unang maghahanap ang mga otoridad sa mga labi ng missing sabongero. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, ito ang tinukoy ng isa sa mga sospek sa kaso. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Ayun ang ating ground zero natin sa start. Dagdag pa ni Rimulya, hiniling na nila sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na simula na sa linggong ito ang technical diving operation sa Taal Lake kung saan sinabi ng isang whistleblower na si Julie Patidungan alias Totoy na doon itinapon ang mga sabongero. Basic natin, we want to map it out and look at the conditions so we can plan how to go about it. Hindi rin isinasantabi ng DOJ ang posibilidad na may iba pang lugar bukod sa Taal Lake kung saan itinapon ang mga labi. Humingi na rin sila ng tulong sa bansang Japan para sa mga kailangang equipment. Inaasahan anya na sasagot sila sa linggong ito. Samantala positibo ang DOJ na may iba pang mga witness sa kaso na lilitaw sa linggo ring ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Pulis ang idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At lahat sila ay nasa restrictive custody na ng Philippine National Police o PNP. Mahigpit naman ang bilin ng National Police Commission sa PNP na tiyakin ang kaligtasan ng mga ito dahil mahalaga ang magiging pahayag ng naturang mga pulis. Ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, nagkaroon na ba ng pagkakataon ng NAPOLCOM na makausap itong 15 pulis na dawit sa kaso? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Wala pa tayong informasyon kung nakausap na nga ng inspection, monitoring, and investigation surveys ng National Police Commission
ang 15 pulis na isinasangkot sa kaso ng missing sa Bungero. Subalit, sang-ayon sila na isailalim ang mga ito sa restrictive custody. Sa isang pahayag, sinabi ni National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, sa ganitong paraan mabilis aniya na makukunan ng pahayag ang mga pulis kaugnay sa issue. Pagkakataon din aniya ng mga ito upang maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nauna nang sinabi kahapon ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na nasa ilalim na nga ng restrictive custody ang 15 pulis. Police Lieutenant Colonel Ani ang pinakamataas na ranggo at mula ang mga ito sa iba't ibang support unit ng pambansang pulisya. Mayroon din galing sa mga regions at area police command. Sinabi ni General Torre na hindi lamang sila sa 15 pulis na katutok dahil posibleng madagdagan pa ito base sa pag-usad ng isinasagawa nilang investigasyon. Kinumpirma din ni General Torre na mayroon ng 3 natanggal na sa serbisyo at isa sa mga ito ang malapit na magtitiro. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Patuloy na umaasa ang pamilya Duterte na madidismiss ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na sana ay mapagbigyan rin ang hiling nilang interim release habang wala pang desisyon sa kaso. Muli ring giniit ng nakatatandang Duterte na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Nagpapasalamat naman si VP Sara sa patuloy na suporta ng mga Pilipino para sa kanilang ama. Lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso, kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Nakabalik na sa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Vice Presidente, sinusulit nila ang 4 na araw na pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mensahe din ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng umano'y pamumulitika. Narito ang report ni Jed Neresina. Tumingin siya sa salamin. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tigilan na ang pamumulitika at simulan na ang trabaho. Sinabi ng Vice Presidente na hindi na naman sa panig nila nanggagaling ang lahat ng issue. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil. Ikinadismaya din nito ang umano'y gagawing paggastos ng pamahalaan sa mga sinasabing witness sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, sa halip sana na gamitin na lang ang pera sa pagtulong sa mga Pilipino na naiipit sa gulo sa Israel at Iran. Gugugulin pa nila ang pera ng taong bayan para sa paninira at pamumulitika. Nakakalungkot dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Kaugnay naman sa kinakaharap na impeachment trial sa Senado, naniniwala ang pangalawang Pangulo na kailangan munang maresolba ang mga pending issue bago masimulan ang paglilitis. Paniwala ko naman
Madami sa kanila ang abogado doon, and syempre yung iba are supported by lawyers as well. Unahin muna nila yun pagdesisyon doon sa question ng validity ng complaints and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa pang House Prosecutor ang nagpahayag na kailangang igalang at sundin ang kautusan ng Senate Impeachment Court. Ito ay matapos sabihin ng ilang kapwa niya kongresistang questionable at walang batayan ang mga kautusan ng Senate Impeachment Court sa Kamara, kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, may report si Rosalie Cos live. Rosalie, ibig bang sabihin may pinal ng napagkasunduan ang House Prosecution Panel kaugnay ng ikalawang Senate Impeachment Court? Bernard, wala pang pinal na desisyon ng House Prosecution Panel sa gagawing pagtugon sa ikalawang Senate Impeachment Order. Partikular na ang paglalabas ng sertipikasyon ng House members ng 20th Congress na ipagpapatuloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng pagkwestiyon sa kautusan at pagdiit ng ilang mambabatas na wala itong batayan sa konstitusyon. Pero naniniwala si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, isang House Prosecutor, kailangang sundin ang utos ng Senate Impeachment Court at kailangan din itong respetuhin. Pakinggan natin ang pahayag ng mambabatas. But like every court and like every litigant in court and like every prosecutor, we should abide by whatever order the impeachment court will require from us. Yun naman ang kailangan na sundin ng bawat abogado for the defense ka man or for the prosecution. We have to respect the court with regard to their decision and their orders. Kasabay nito ang paninindigang walang paglabag ang Kamara sa one-year ban rule ng saligang batas sa paghahain ng isang impeachment case laban sa isang government official. There's no violation of the one-year ban and trial must proceed for this impeachment trial. Sa July 28 pa magbubukas ang sesyon ng 20th Congress at doon inaasahang maglabas ng desisyon ang House of Representatives sa pamamagitan ng House Prosecution Panel kaugnay ng second impeachment order. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Nakahanda ang mga bagong halal na senador na pamunuan ng ilang malalaking komite sa Senado. Kinumpirma ni Senador Jinggoy Estrada na inalok ng committee chairmanship ang ilang senador na susuporta sa pananatili sa liderato ni Senador Francis Cheese Escudero. Ngunit dismayado si Senador Juan Miguel Zubiri sa pagbigay ng committee chairmanship sa mga hindi anyang gaanong kwalipikado senador. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Inihayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na inalok ng committee chairmanship ang mahigit 13 senador na sumusuporta sa pananatili sa liderato ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon kay Senador Estrada, sa kanyang palagay ay kwalipikado naman ang mga senador sa mga inaalok na komite sa kanila. Gaya na lang anya ni Senador Bam Aquino ng advokasya at edukasyon, kaya sa tingin nito ay nararapat ibigay sa kanya ang Committee on Basic Education. Habang si Senador Kiko Pangilinan naman na ang forte ay agrikultura, ay dapat anyang humawak ng Committee on Agriculture. Lahat ng mga committees na inalok, I think qualified. Like for example, Senator Mark, naging secretary ng DPWH. Siguro nararapat lang na mapunta sa kanya yung Committee on Public Works. Meron din si Senator Erwin Tulfo, galing siya sa DSWD. Siguro nararapat lang na ibigay natin sa kanya yung Committee on Social Services. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, marami sa mga sumusuporta kay SP Escudero ay nabigyan ng best committees na may aalok ng Senado. Ngunit nais niya ng grupo nito na tinagurian niyang Veterans Block na maibigay ang mga komite sa mga nararapat dahil sa kanilang kwalifikasyon. Actually, it saddens me because, alam mo, yung chairmanship kasi na yun, parang
binibigay sa mga not so qualified members of the Senate sa aking pananaw. At tapos yung mga super qualified, katulad ni Senator Lauren Legarda, ay binigay sa kanya culture and arts na lang, na napakasipag naman ng tao. Kumpiyansa naman si Senador Mig Zubiri na lahat ay maaaring mangyari sa mga susunod na araw kaugnay ng pagpili ng tagapangulo ng Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ipasiyasat ng isang kongresista mga pribadong ospital na hindi tumatanggap ng Government Guarantee Letters o GLs na ipinagkakaloob sa mga indigent patient. Ginagamit ang guarantee letter para tulungan ang mga mahihirap na pasyente sa pagbabayad ng kanilang hospital bills. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Sapat ang pondong inilaan para tulungan ang mahihirap na pasyenteng kapos sa pagbabayad ng kanilang hospital bills. Kaya nagtataka si TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. sa ulat na may mga pribadong ospital na hindi na muna tumatanggap ng mga guarantee letter o GL mula sa mga opisyal ng gobyerno. Nais niya itong paimbestigahan sa Kamara sa pagbubukas ng sesyon. Ginagamit ang GLs para tulungan ang mga mahihirap na pasyente sa pagbabayad ng kanilang hospital bills sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng pamahalaan. Isa yan sa ating paimbestigahan pagbukas ng Kongreso. Patatawag natin ang Department of Health dahil bakit hindi nababayaran ang mga private hospital samantalang pumasa naman yan sa National Budget Year 2025 o 2024. Bakit may mga balanse sila samantalang meron naman tayo sinusunod na mga programa para diyan? Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, may ilang ospital silang pansamantalang hindi muna tumatanggap ng GLs mula sa mga pasyente busod ng mga hindi pa nababayarang claims para sa mga medical service na nagkakahalaga umano ng daang-daang milyong piso. May pondo yan Kaya ibig sabihin, baka ang may problema kung paano mag-handling sila. Marami po akong experience niyan. May mga kaibigan tayo, may mga na nagkakaroon ng problema, 6 months, 3 months, hindi nababayaran ang mga private hospitals. Nanggagaling ang guarantee letters sa mga gobernador, senador, kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno para matulungan ang mga mahihirap na pasyente sa kanilang mga bayarin sa ospital. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng pagsabog sa Arms Corps Global Defense Incorporated kahapon sa Barangay Fortune, Marikina City, pasado 2:00 ng hapon. Sa paunang investigasyon, lumalabas na ang primer o isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng bala ang naging sanhi ng pagsabog. Narito ang report ni Jed Neresina. Pumanaw na ang 2 sa 3 nasugatan sa pagsabog kahapon sa paggawaan ng mga bala sa Arms Corps Global Defense Incorporated sa Barangay Fortune, Marikina City. Ito ang kinumpirma kagabi ni Marikina City Chief of Police, Colonel Joffrey Reyes. Sa isang text message, sinabi ni Colonel Fernandez na 5:15 ng hapon, idineklara ang biktima na unang nasawi sa pagsabog at makalipas ang ilang oras. Bandang 8:40 ng gabi nang ideklara ng Amang Rodriguez Hospital na patay na rin ang isa pang sugatang biktima. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad kahapon, lumalabas na ang primer o isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng bala ng baril ang naging sanhi ng insidente. Gumagawaan nila ng mga bala ang mga biktima nang buksan ng kahon na may lamang primer at doon na ito sumabog. Sa inilabas na pahayag ng kumpanya, tiniyak nito na sila ang sasagot sa gastusin o anumang kailangan ng mga biktima. Handa rin silang makipagtulungan sa mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagsabog. Nanindigan din ng Arms Corps na mahigpit silang sumusunod sa lahat ng naaangkop na international standards and practices, kasama na ang mga lokal na regulasyon at mga inspeksyon na isinasagawa ng Philippine National Police. Bukod dito, sa ngayon ay wala pang detalye sa kung magkano ang halaga ng pinsala sa nangyaring insidente. Jed Neresina,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng Philippine Coast Guard, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa 749 million pesos na halaga ng shabu sa loob ng Manila International Container Port kahapon. Nadiskubre ito ng mga otoridad matapos ang isinagawang physical examination sa mga kargamento sa loob ng isang warehouse sa Pantalan. Tumambad sa kanila ang nasa 106 packs ng droga na may bigat na aabot sa higit 110,000 grams mula loob ng balikbayan box. Galing ang bagahe sa California, USA at naka-address naman sa mga recipient mula sa Quezon City at Mandaluyong City. Walang nahuli ang mga otoridad pero sa kasalukuyan ay nagsasagawa na sila ng tracking para matukoy ang mga hinihinalang may koneksyon sa naturang shipment. Maaari nang makabili ng 20 kada kilong bigas o 20 pesos kada kilong bigas ang mga benepisyaryo ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development gamit lamang ang isang electronic card. Ayon sa ahensya, sa pamamagitan nito, mas pinadali at ginawang cashless ang pagbili ng abot-kayang bigas sa piling kadiwa at accredited retailer. Narito ang report ni Mia Alonso. Sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT card, maaari nang makabili ng masustansyang pagkain at 20 pesos na kada kilo ng bigas ang pamilyang kabilang sa food poor sector. 3,000 pesos ang kabuuang budget na nasa Electric Benefit Transfer o EBT card ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program. 1,500 ang nakalaan para sa carbohydrates. Kaya naman maaaring gastusin dito ang nasa 400 pesos para sa 20 pesos na kada kilo ng bigas na papatak dito sa 20 kilos kada buwan. Yung matitira na 1,100 ay maaari pang i-avail para sa iba pang mga carbohydrates gaya ng patatas at iba pang klase ng bigas. Mas malayo na yun aabutin ng kanilang food credits kasi kung matandaan nyo, 50% doon carbohydrates. So kung dati-rate, half a kavan lang yun na iuwi nila, ngayon one whole kavan na yung mauuwi nila using the same credits na meron sila. Samantala, mayroon na ring WGP Digital Kiosk ang ahensya na isang touchscreen device o machine kung saan tinatap ang EBT card na nagsisilbing cashier o vending system. Dito pinipili ang produkto na bibilhin. Makikita rin ang resibo o kumpirmasyon ng transaksyon at natitirang balanse. Ayon pa sa ahensya, paraan din ito upang magkaroon ng transparency upang masubaybayan kung saan napupunta ang tulong. Ngayon lang, for easier reference, itong malalaking kiosk na ang i-install sa kanilang lahat para talagang kitang-kita ng bumibili kung ano yung pinili niya. To the same degree, yung retailer nakikita niya kung tama naman yung pinili. So i-install na sa mga retailer natin tong malaking kiosk. Dagdag pa ng kalihim, magsisimula muna ang pilot rollout sa Tondo, Cebu, Caraga. At kapag estabilisado na, ay unti-unting palalawakin ang rollout hanggang sa lahat ng accredited walang gutom retailers ay magkakaroon na ng supply ng benteng bigas. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ininspeksyon ngayong araw ng Department of Agriculture ang 10 container van na mga nasabat na smuggled na produkto sa Port of Subic. Nagkakahalaga ang mga nakumpiskang misdeclared agricultural products ng 100 milyong piso. Mula sa Subic, makibalita tayo kay Mia Alonso live. Mia, ano-anong mga smuggled agri-products ang nadiskubre dyan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dito nga sa 10 na mga container truck na ininspeksyon ng DA, naglalaman ito ng white onion, frozen mackerel at carrots. Nauna na ngang sinabi ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na itong mga truck na ito ay ini-hold dito sa Port of Subic para inspeksyonin.
Nauna nang binanggit ng Department of Agriculture noong inspeksyon sa Port of Manila na mayroong 59 container truck na hinold sa Port of Subic. Ayon sa ahensya, matapos ang masusing investigasyon, niliwanag nila na 52 container na lamang itong kumpirmadong nakahold sa naturang pantalan. 21 sa mga ito ay cleared na at kasalukuyang na-release dahil wala naman anilang nakitang violation sa mga ito. Sa ngayon, 31 ang nasa kustodiya pa ng Customs upang imbestigahan. Sigurado na may problema, and binuksan nga natin today is 10 containers, of which ayun nga, may 5 container ng mackerel, and then may onions and may carrots, and estimated value siguro namin dito will be, ito sa 10 na to is almost 100 million pesos. Ayon pa sa kalihim, lahat ng mga nasabat na puslit na produkto mula sa 10 container van ay mga walang regulatory clearance. Dagdag pa ng mga ito na ang mga kargamento na hinarang at kinumpiska ay nagmula sa bansang China. 100 million pesos ang estimate value ng mga produkto. Kaya naman mas lalo nilang hihigpitan ng mga magiging shipments galing sa naturang bansa. Kaugnay nito, gaya ng laging ginagawa ng ahensya, muling sasailalim sa test ang mga produkto at kung makita na ito ay safe pa para sa tao, ay target na maipamigay. Kung hindi naman, ayon sa DA, ang mga nasabat na mga nagpositibo sa E. coli at Salmonella ay sisirain na at susunugin. Ella, nagpaalala naman at nagbabala ang Department of Agriculture na itong mga sangkot sa agricultural smuggling ay target na makasuhan na bago matapos itong taon. At nagkaroon na ng pakikipag-usap sa bagong upo na Commissioner ng Bureau of Customs at target na mausad na o magkaroon na ng progress sa kaso na isasampa sa mga ito. At yan muna ang update mula dito sa Subic. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Humingi ng paumanhin ng content creator na nag-viral habang sakay ng sports car dahil sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Umamin ng driver sa kanyang nagawang pagkakamali at inako ang responsibilidad sa kanyang aksyon. Iginit din ito sa kanyang mga followers na huwag gayahin ang kanyang ginawa at nangakong sa backseat na lang muna siya uupo. Nauna nang sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ang kanyang lisensya ng 70 araw at inilagay sa alarm ang Porsche habang iniimbestigahan ang insidente. Naniniwala ang isang mobility advocacy group na may problema na araw-araw na kinaharap ang mga commuter at motorista. Ito ay ang kaligtasan tuwing nasa kalsada. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Maraming napupuruhan o namamatay sa mga aksidente sa kalsada, bagay na ikinababahala ng Move as One Coalition, isang sustainable mobility advocate group. Ang problema sa tingin ko, road safety ang problema. Ang kawalan ng buhay, ang napakaraming namamatay at nasasaktan sa mga syudad, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Ayon sa grupo, kailangang tuluyang maisagawa ang road safety package na mula sa World Health Organization o WHO. Nakafocus ito sa 6 na strategies na pinangalan ng speed management, leadership, infrastructure design and improvement, vehicle safety standards, enforcement of traffic laws, at post-crash survival. Kailangan po pag-aralan lang natin to para po ang our approach to road safety is integrated. Hindi po pa konti-konti na ay ngayon ang problema natin pedestrian safety, ay ngayon ang problema natin motorcyclist safety. Hindi po. Kailangan po yan isang buong plano. Paliwanag ito, dapat ay palaging numero 1 prioridad ang kaligtasan ng mga bumabiyahe araw-araw, habang pangalawa naman ang pagpapaluwag ng daloy trapiko sa mga lansangan. Samantala, una nang inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Metro Manila Road Safety Plan 2024-2028 upang solusyonan ang mga problema sa road safety at gawing mas ligtas at inclusive ang mga kalsada sa Metro Manila.
Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay. Yan ang mga balitang aming tinampok. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi kailangang lagyan ng not for hire signage ang mga pribadong sasakyan na ginagamit bilang personal na sasakyan o sa pagdadala ng produkto ng may-ari. Tanging mga sasakyang pinapaarkila o ginagamit sa pamamasada ang nangangailangan ng prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kapag walang prangkisa, maaari itong maituring na kodorum at patawan ng parusa ayon sa Joint Administrative Order ng LTFRB at Land Transportation Office. Ang pahayag ng MMDA ay kasunod ng maling panghuli ng isang enforcer sa isang pribadong pickup truck dahil sa kawalan ng not for hire signage. Naghain ng resolusyon ang Makabayan lawmakers upang hikayati ng House Committee on Transportation na imbestigahan ang pagsasapribado ng operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Giit ng opposition lawmakers, di dapat pinagkakakitaan ng mga pribadong negosyo ang serbisyo sa publiko. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Inihain na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co ang House Resolution No. 29 araw ng Lunes, July 7. Ito ay upang hikayati ng House Committee on Transportation na imbestigahan ang pagsasapribado ng operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa mga kongresista, malaki ang epekto sa publiko ng privatization ng paliparan dahil sa sobrang taas singil ng airport services. Ano ang estado ng NAIA ngayon? Napakamahal ng operation nito. At sa mamamayang Pilipino, ang burden ng pagbabayad nito. So tayo naniniwala, no, right to travel, hindi dapat yan mahal. And so, hindi siya privatized dapat. Sa kasalukuyan, third most expensive airport ang NAIA sa buong Southeast Asia. No? At to include, isama mo pati, halimbawa, Tokyo Airport. No? Ngayon, pag napasa or pagka na-implement na yung next round of increases, magiging mas pinakamahal na tayong airport. Katumbas ba yun sa kalidad ng serbisyo sa airport na natatanggap ng mga kababayan natin, lalo na ng mga OFW? Malinaw na hindi. Ilan sa mga taas presyo sa NAIA ay ang terminal fee, parking fee at maging rental fee sa mga negosyo o concessionaire na nag-ooperate sa paliparan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong suspect ang naaresto ng National Bureau of Investigation sa Laguna kahapon dahil sa pagbebenta ng mga illegal na vape product. Ayon sa NBI, nagsagawa sila ng test buy sa nasabing seller at dito natuklasan ang milyong halaga ng illegal na vape. Ang detalye sa report ni Jed De Resina live. Jed, magkano ang halaga ng nakumpiska ng NBI? Yun pesos yung halaga ng mga illegal vape products na nakumpiska ng NBI sa kanilang operation kahapon sa Binyan, Laguna. Ayon sa NBI, ang mga nakumpiskang produkto ay importe at karamihan ay galing sa China. Nagsagawa ng surveillance at test by ang National Bureau of Investigation upang manmanan ang transaksyon ng bentahan ng vape sa pamamagitan ng social media at nang mabibika na walang kaukulang papeles ang mga ibinibentang vape products. Nagsagawa ng entrapment operation laban sa mga suspect. Sa naturang operasyon, 3 ang naaresto ng mga operatiba at nasa kustudiya na ng NBI. Samantalang hindi pa tukoy sa ngayon kung sino ang may-ari ng mga ibinibentang vape products. Ayon pa sa NBI,
Ang mga nakumpiskang produkto sa kanilang operation kahapon sa Binyan, Laguna ay imported at karamihan ay galing sa China, kaya ito ay patagong ibinibenta sa merkado upang hindi rin ma-detect ng otoridad. Pinag-iingat naman ni NBI Director Jaime Santiago ang publiko dito sa mga kumakalat na illegal vape lalo na sa online. Regulated, lisensyado, standard, delikado sa health natin, lalo pa itong mga sub-standard na ito, hindi na-check ng DTI, hindi na-check kung ano laman yan. No? At yun nga, meron ng istorya noon dati na sumabog, nagbe-vape, sumabog. Oo, mga sub-standard yun. So, yan ang iniingatan natin. Bernard, tiniyak ng National Bureau of Investigation na pinapaigting nila yung kanilang monitoring dito sa mga illegal na produkto gaya ng mga nakumpiska nilang vape products at yung operation nila kahapon sa Binyan, Laguna. Ayon kay Director Santiago, ito na yung pangatlo nilang operations at hindi sila titigil para mahuli nga yung mga nagbebenta ng mga illegal na produkto, lalo na at masama rin ito para sa kalusugan ng mga mamimili. Ayan muna update, balik sa'yo Bernard. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Pasay City. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga minor de edad sa paggamit ng social media. Pero ayon sa Council for the Welfare of Children, hindi naman dapat tuluyang pagbawalan ang mga kabataan sa paggamit ng social media. Alamin natin ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Welcome development para sa Council for the Welfare of Children o CWC ang panukalang batas na inihain sa Senado para sa regulasyon ng paggamit ng mga kabataan sa social media. Ayon kay CWC Executive Director Angelo Tapales, ang mga kabataang 18 years old pababa na exposed sa social media ay maaaring mabiktima ng cyberbullying, online sexual exploitation at misinformation. More often than not, sila po yung mga hindi pa nakakaintindi ng panganib sa internet or sa social media at nabibiktima po ng mga sexual predators natin or mga scammers. Gayunman, dapat anyang ikonsidera sa panukalang batas na huwag tuluyang iban ang lahat ng kabataan sa paggamit ng social media. Mayroon pa rin kasi anyang karapatan ang mga ito para sa access sa impormasyon at paggamit ng social media para sa komunikasyon. Pinag-aaralan anya nila kung ano ang pinakatamang edad sa kabataan na talagang ipagbabawal ang social media. Halimbawa anya nito ang 5 taong gulang na bata na talagang wala anyang kailangang gawin sa social media. Iba rin naman anya ang mga kabataan na ginagamit ang social media para pagkakitaan kahit sa murang edad. I don't think na lahat naman po ng minors I don't think kailangan silang iba because at the end of the day we are balancing the rights of children to child protection and yung right to participate naman nila into information na iginagalang po din ng ating saligang batas. Mungkahi ng CWC sa mga social media platforms na dapat gawin ang mas mahigpit na verification sa mga kabataan para makalikha ng personal na account. Binigyang diin din ng CWC na mayroong malaking tungkulin ang mga magulang sa kanilang mga anak para kontrolin ang mga ito sa paggamit ng social media. Inihain ni Senator Panfilo Ping Lacson ang panukalang batas sa Senado para pagbawalan ang mga menor de edad na gumamit ng social media. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba sa 2.03 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Mula ito sa 2.06 million noong Abril. Naitala ang unemployment rate sa 3.9%, mas mababa kumpara sa 4.1% noong nakaraang buwan at kaparehong panahon ng 2024. Tumaas naman sa 96.1% ang employment rate. Katumbas ito ng 50.29 million employed Pilipinos. Samantala, bumaba rin sa 6.60 million ang underemployed o 13.1%
mula 7.09 million o 14.6% noong Abril. Naniniwala ang Private Hospitals Association of the Philippines na maaaring madagdagan pa ang mga pribadong ospital na pansamantalang hindi tatanggap ng guarantee letters. Ito'y kung patuloy na hindi mababayaran ang mga claims sa mga pribadong ospital. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, anong paliwanag ng PHAPI tungkol dito? Sa'yo, Bernard, ayon sa Private Hospitals Association of the President Jose Regino, patuloy na hindi mababayaran yung mga claims sa private hospitals. Maaari na dumami yung mga ospital na hindi muna tatanggap ng guarantee letters dahil malaki na ang epekto nito sa kanilang operational cost. Mahihirap na pasyente na walang kakayahang makapagbayad ng hospital bills ang kumukuha ng mga guarantee letters mula sa mga gobernador, senador, kongresista at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ngunit dahil nagkakahalaga na ng daan sa ilang mga pribadong ospital sa bansa, nangangamba si Private Hospitals Association of the Philippines President Jose Rene de Grano na maaaring dumami ang mga private hospital na hindi muna tatanggap ng guarantee letters mula sa mga ito. Posibleng mangyari yan, ano? Kasi nga, alam mo, very limited ang mga pribadong hospital, especially yung mga malilit na hospitals, ano? Kasi medyo ginagamit nila ito pampasweldo ng kanilang mga staff, pambili ng supplies, pambili ng gamot, ganyan. So, and these are services already rendered, no? Naibigay na ito sa pasyente, kumbaga sa nagastos na ito ng mga hospitals. Of Health o DOH, particular na sila sa Department of Health o DOH sa nangyayaring delay sa pagbabayad. Dagdag pa nito, sa ngayon ay handa silang maghintay kung papaano maiisaayos ang mga issue pagdating sa mga unpaid claim. Bernard, ayon kay Dr. De Grano, inaasahan nila na sa loob o sa susunod na 2 buwan ay mababayaran na itong mga delayed payments sa kanilang mga private hospital. At kung tumagal paan niya ito ng higit sa 2 buwan ay talagang maaapektuhan na kung papaano nila patatakbuhin o yung operational cost ng kanilang mga hospital. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Evan Alvarez live mula sa Maynila. Sisimulan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang Market Next program bilang supplemental project para sa Market Modernization Program sa probinsya. Layunin ng proyekto na maisulong ang cashless payments sa pamamagitan ng QR codes. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kailan sisimulan ang nasabing Market Next program dyan sa Bulacan? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa DTI Bulacan ay sisimulan na nga nila yung kakayahan ng palengke para sa programa sa katapusan ng July ngayong taon. Inaasahang ipatutupad na ng Department of Trade and Industry sa Bulacan ang Market Next program sa mga palengke sa probinsya. Sa Bulacan, 8 bayan na ang nag-adapt sa Market Modernization Program, kabilang ang Angat, Bulilan, Plaridel, Santa Maria, San Rafael, San Ildefonso, Bustos at Baliwag. Ayon kay John Chris Dison, Head Consumer Welfare and Advocacy Section DTI Bulacan, nitong July 4 ay nagkaroon sila ng MOU signing kasama ang Provincial Government, Department of Information and Communication Technology, Department of the Interior and Local Government ng Bulacan at mga public market master sa lalawigan para sa gagawing Market Next program na bahagi ng Market Modernization Program.
Nakipag-partners po tayo with the Bangko Sentral ng Pilipinas at sa mga financial service provider. Kung saan ang mga nagtitinda po sa palengke ay bibigyan na po ng mga QR codes, ng mga GCash, Maya, andyan na rin po yung GoTime, sumusuporta rin po sila sa atin. So, ang mga consumers po natin, hindi na po nila kailangan pa na magdala ng pera dito po sa ating mga palengke. Sa ilalim ng Market Next program, magkakaroon ng access sa libreng internet ang mga retailer at consumer para sa mabilis na transaksyon sa pagbabayad. Ang number one problem po kasi ng isang consumer is yung kanyang internet connection. Madalas po sa atin or sa pangkaraniwang consumer, maglo-load pa, magde-data pa. So by means of the Market Next program sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaisa po sa DICT, magiging sustainable po itong project po natin na ito. Kung saan makakasagap na po sila ng internet connection, Wi-Fi, at magiging sustainable po yung program po natin. Ela, sa pamamagitan din naman ng Paleng QR ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may iwasan din ang pagkakaroon ng sakit na maaaring makuha sa direktang pagbabayad ng pera. At yan muna ang ating latest live mula rito sa Bulacan. Balik sa kayo, Ela. Maraming salamat, Nestor Torres. Umakyat na sa 1,117 ang kabuuan bilang ng dengue cases sa buong lalawigan ng Cagayan simula January hanggang July 6, 2025. Batay ito sa pinakabagong ulat ng Dengue Surveillance Database ng Provincial Health Office o PHO. Ayon sa datos, mas mataas ito kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 kung saan mahigit 400 kaso lamang ang naitala sa buong lalawigan. Bilang tugon, muling nananawagan ng PHO sa publiko na gawin ang 5S o ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging and spraying, at sustain hydration upang maiwasan ang paglaganap ng sakit na dengue. Hinihikayat din ng PHO ang lahat na iwasan ang self-medication at huwag ipawalang bahala ang anumang sintomas lalo na ngayong panahon ng tag-ulan kung kailan mas mataas ang banta ng naturang sakit. Nagsagawa ng fogging and disinfection ang City Health Office o CHO Carmen at City Economic Enterprises and Development Administration o CIBDA sa City Public Market sa Cagayan de Oro City. Layunin nito na matiyak ang kalinisan ng mga panindang produkto lalo na ang mga karne, isda at iba pa. Sa Miyerkules ay isasagawa rin ang kahalintulad na aktibidad sa Cogon Market at susunod naman ang Westbound Terminal and Public Market. Plano rin ng CHO at CIBDA na bumili ng mga mousetrap na ilalagay sa mga lugar na pinamumugara ng mga daga. Bukod sa mga palengke, magsasagawa rin ng fogging activity ang lungsod sa mga pampublikong paaralan bilang panlaban sa dengue. Pansamantalang nagpatupad ng alternative delivery mode ang Department of Education sa 2 paaralan sa Antique na apektado ng mabahong amoy ng kemikal. Samantala patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa pinagmula ng insidente. Mula sa Iloilo, makibalita tayo kay Lalaine Moreno, live. Lalaine, hanggang kailan ito ang alternative class ng mga estudyante? Ella, magsisimula ngayong araw itong alternative delivery mode ng mga estudyante dyan sa Sibalom Antique at magtatagal ito hanggang sa araw ng Biyernes dahil ongoing pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa lugar. Pansamantalang sinuspinde ng lokal na pamahalaan ng Sibalom Antique ang face-to-face classes sa 2 paaralan sa Barangay Pisanan na apektado ng mabahong amoy ng kemikal.
Sa inilabas na executive order ni Sibalom Municipal Mayor Giancarlo Oxenia, ililipat muna sa alternative delivery mode of learning ang mga estudyante ng Pisanan National High School at Pisanan Central Elementary School mula preschool hanggang senior high school. Ito ay patutupad simula ngayong araw ng Martes hanggang sa Biyernes. Ongoing pa kasi ang sampling at testing ng mga otoridad sa dalawang paaralan at mga kalapit na lugar sa paligid. Ayon sa Antique PRMO o PDRMO, may mga tauhan na ng Department of Health at Department of Environment at Natural Resources o DENR Central Office na dumating sa lugar para magsagawa ng test sa lahat ng posibleng panggalingan ng mabahong amoy. July 2 ng umaga nang may malanghap na mabahong amoy ng kemikal ang mga estudyante at school staff sa lugar na naging dahilan ng pagkakaospital ng nasa 300 individual. Mayroong mga nahirapan sa paghinga, nahimatay at nahilo. Hindi pa rin tukoy ng mga otoridad kung anong sanhi ng mabahong kemikal pero nawala na ang amoy nito. May mga ilang estudyante pa rin na nananatili sa ospital. Paalala naman ng DOH sa mga residente sa lugar na magpakonsulta sa doktor kung masama ang kanilang pakiramdam. Yun man ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Hindi papayagan ng North Korea ang mga foreign influencers, journalists at travel content creators na makasama sa grupo ng mga turistang bibisita sa International Trade Fair sa Oktubre. Ayon sa China-based tour operator na Young Pioneer Tours, ito ay dahil sa specific request ng North Korea sa gitna ng kanilang unti-unting pagbubuka sa mga dayuhang bisita. Sa kabila nito, magpapatuloy ang tour mula October 24 hanggang November 1 para sa ibang foreign tourist. Kasamang bibisitahin sa nasabing tour ang Pyongyang Autumn International Trade Fair at iba pang pangunahing pasyalan sa bansa. Sa pagdating ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House, iniabot nito ang isang liham kung saan nakasaad ang nominasyon nito para kay US President Donald Trump para sa Nobel Peace Prize. Ito ay bilang pagkilala sa mga pagsisikap nitong wakasan ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza kasabay ng pagtalakay sa posibleng ceasefire deal. Naniniwala si Trump na ang pagresolba sa kaguluhan sa Gaza ay magiging mahalagang hakbang para sa mas malawak na kapayapaan sa gitnang silangan at pagsasaayos sa ugnayan ng Israel at Saudi Arabia. Sa ngayon, nagpapatuloy ang negosasyon ng Israel at Hamas sa Qatar. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country, in one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well-deserved. Lumagpas na sa 100 ang bilang ng namatay, kabilang ang 28 bata, habang halos 200 pa ang naitalang nawawala sa flash flood sa Central Texas. Umapaw ng lagpas at 30 feet ang Guadalupe River sa Kerr County noong Sabado ng madaling araw dahil sa walang tigil na ulan sa rehiyon. Nakataas pa rin ang disaster declaration sa buong rehiyon at nananatili ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Nakahanda naman ang Philippine Consulate sa Houston, Texas na tumulong sa sinumang kababayan na naapektuhan sa mga pagbaha. Wala pang naiulat na Pilipinong nadamay sa mga pagbaha. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng awit 119-172 na nagsasabi, "Awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katwiran." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.